Ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Ito ay ginawa para sa entertainment at hindi nakabatay sa tunay na tao, pangyayari o kumpanya. May mga bahagi ng kwento na naglalaman ng marahas at nakakatakot na tema. Kaya hindi ito angkop sa bata at sa mga madaling maapektuhan. Listener discretion is advised. Ulam ng bayan, ulam ng sama-sama. Mataas, masaya, parang pang festa ang boses sa TV. Isang pamilya nakapalibot sa mesa. Nakasuot ng pulang polo si tatay. Nakapaldat apron si nanay. Ang mga bata, malilinis ang damit. Nakangiti habang isinusubo ang kanin at ulam. Sa bawat tapag, may kasamang pagmamahal. Kaya't mula bata hanggang matanda, lahat ay busog, lahat masaya. Sumasayaw pa ang mga bata habang hawak ang lata. Sa dulo ng komersyal, lumabas ang mukha ng may-ari, si Don Ernesto Marquez. Malaki ang tiyan, makapal ang bigote, may hawak ng isang lata na parang tropeyo. Sa likod niya, nakahilera ang mga puting ban. Tumaan lang na parang wala lang. Biglang humina ang volume ng TV nang mawala ng kuryente saglit. Bumalik din. Doon, nakatitik si Maya. Nakaluhod sa banig. Kuya, ang ganda ng kanta. Ang saya nila, no? Tumangulang si Junjun. Nakatihaya siya. Pinagmamasdan ang kisame na butas-butas. Sa bawat tulo ng ulan, may marka sa sahig na parang laging basa. Hindi niya masabi pero iniisip niya. Masaya? Paano magiging masaya kung palaging ganito? Gusto ko ganyan tayo, kuya. May mesa, may pagkain, buo ang pamilya. Mahina ang boses ni Maya, parang pangarap na alam niyang malayo. Naramdaman ni Junjun ang bigat sa dibdib niya. Di siya sumagot. Pinisil lang niya ang pisngil ng kapatid. Lumalim ang gabi. Tahimik. Ang mga kuliglig ang nag-iingay sa labas. Ang hangin, mainit, mabigat. Parang may amoy ng kalawang mula sa kanto. Nagulat si Junjun. Tumayo sa kinauupuan ang tatay niya na may tama na rin ng alak. Naglakad dahan-dahan papunta sa pinto. Sino yan? Tanong niya nang may pagtataka. Buksan mo. Na-inspection lang kami. Malamig ang boses. Walang pakundangan. Halos masira na ang kahoy ng pinto. Nagangat ng tingin si nanay. Kumakapit sa braso ng asawa. Huwag mo nang buksan. Sabi nito na may pag-aalala. Pero bago niya mabawi, nabuksan ng tatay nila ang pinto para lang sana silipin. At isang sigaw ng putok ang kumalat. Tumumba si tatay. Duguan ang ulo. Nagtilian ng mga bata. Si nanay tumakbo papunta kay Maya. Isa pang putok at bumagsak sa sahig. Nakadilat pa ang mata. Yung mga bata, kunin. Malakas ang mga kamay na humila kay Junjun at kay Maya. Pilit siyang kumakawala. Sumisipa. Pero parang bakal ang mga braso ng lalaking nakabonit. Naaamoy niya ang pinaghalong yosi, pawis at usok mula sa baril na hawak nito. Sa puting van, madilim, amoy luma at yosi. May 3 pang bata. Ang isa, nanginginig, may dugo pa sa labi. Nakabusil ang mga bibig. Habang umaandar ang sasakyan, nakadikit si Junjun kay Maya. Ramdam niya ang lamig ng pawis ng kapatid. Pinikit niya ang mata, pero ang naririnig lang niya ay ang paulit-ulit na kanta mula sa radyo ng driver. Ulam ng bayan, ulam ng sama-sama.
Pagdating sa compound, sinalubong sila ng halimuyak na parang pinaghalong kalawang, karne at pantika na sobrang init. Ang tunog ng makina, malalim, parang halimaw na humihinga. Tinulak sila papasok. Ang ilaw, kulay dilaw, malabo, parang nakalambitin. Sa loob, nakapila ang mga bangkay, maliliit, payat, nakasabit ng patiwarik. Tumadaloy ang dugo sa sahig, nahalo sa tubig kanal ang dugo. "Kuya!" sigaw ni Maya. Nang hilahin siya papunta sa kabilang pinto. Sinara agad, nawalan agad ng tunog. Si Junjun, hinila sa kabilang silid habang umiiyak. Pinasok siya sa loob ng kulungan parang hayop. Maya't maya isang trabahador ang naglagay ng lata sa harap niya. Pinuksan ito. Tumama agad ang amoy. Malasa, malambot, parang adobo. "Gutom ka, diba? Kainin mo na." Hinawakan niya ang kutsara. Nanginginig, sinubukan niyang huwag tumingin pero kumakalam ang tiyan niya. Sumubo siya. Mainit, maalat, malasa. Isa pa. Isa pa. Hanggang sa may naramdaman siyang matigas. Iniluwa niya. Bracelet. Yung maliit na pulseras na binigay niya sa kapatid nung Pasko. May ukit. Maya. Napasigaw siya. Sinukan niya ang lahat ng kinain niya sa sahig. Ang tunog ng makina, mas lumakas, mas mabilis, parang mahabol sa tibet ng puso niya. Sa TV, kinabukasan, isang pamilya ulit ang nakaupo sa mesa. Kumakain ng dilata. Ang bata, umiti sa kamera. May sauce pa sa labi. Sa bawat tapag ng Pilipino, isang piraso ng pagmamahal. Ulam ng bayan. Busog ang lahat dahil mahal namin kayo. At kung titignan mong mabuti, sa isang frame bago matapos ang commercial, may aninong nakasilip mula sa likod ng pintana ng pabrika. Maputla, namumugto ang mata. Si Junjun.